Hello everyone, so this is me, Jonas Senior, and in today's video, I'm gonna be giving some guitar tips to our co-guitarists. So, ang dami nagre-request sa akin ito pag sa TikTok, di ba? And naghihingi sila ng tips sa gitara. So, let's give some tips based lang sa nalalaman ko. So, tip number 1. So, isa to sa pinaka-importante sa guitarist as this is based on my experience. So, tip number 1 is finger exercises. So, dapat kada practice mo, dapat may routine ka na mag-exercise, not just for, it's very important for finger flexibility. So, yung finger exercises na ituturo ko ngayon is yung gagamitin mo lang lahat yung mga daliri mo. So, first fret, second fret, and then move on to the next string. Pagkatapos mo dyan is i-reverse mo lang siya hanggang sa taas. Pagkatapos mo dyan is i-move mo lang yung pointy finger mo sa second fret and then so on hanggang maabot ka dito. So it is very advisable talaga pag mag-gigitara ka na mag-finger exercise ka talaga. And gagawin mo lang to sa mga 10 minutes or 30 minutes a day for finger flexibility, of course. Tip number 2. So yung tip number 2 is, ano nga ba yung tip number 2? Okay. Yung tip number 2 is pag-play ng bar chords. So, di ba, nahihirapan kayo mag-play ng bar chords pag yung mga bar chords na F, G, A, and so on and so forth. So, pag nagpe-play ka ng bar chords, huwag mo siyang i-bar ng malayo sa next fret. Halimbawa, ganito. Pag nagbabar ka, huwag mo i-bar dyan sa malayo. Instead, kasi ang nangyayari dyan is hindi siya tutunog talaga. Tignan nyo. This is an F, and then pag nagbabar ako dyan sa malayo. So, kahit ang sobrang sakit niya sa kamay pag malayo, kumpara mo dun sa mas malapit lang. So, parang effortless lang siya. Yan. Pagpasansya ng mukha ko. Kakagising ko pa lang. Yan. So, pag nagbabar ka and anywhere, wag mo siyang i-bar talaga sa malayo ng fret kasi mahihirapan ka talaga. Tignan nyo. And that's it for our tip number 2. So, tip number 3 is kailangan mo talaga ng practice routine. So, what I mean is practice routine is dapat magpa-practice ka talaga araw-araw kahit mga 1 hour lang or 2 hours a day. Depende na siya. Pero bawal talaga pag hindi ka magpa-practice ka araw-araw. So, it is very important kasi pag hindi ka magpa-practice ng isang araw, kakalawagin kasi yung kamay mo. So, this is based on my experiences. Araw-araw talaga ako nagpa-practice. Pwede na naman pag tinatamad ka mag-practice araw-araw is finger exercise lang yan. Next is tip number 4. For tip number 4 is wag mong kalimutan yung pinky finger mo. So it is so sa dami-daming gitarista na nakikita ko is parang ini-ignore lang talaga nila yung pinky finger nila. And it's hindi tama yun kasi lahat ng daliri mo ay importante. So pag nagpe-play ka ng finger style, wag mong kakalimutan yung pinky finger mo kasi mas madali kasi siyang tugtugin yung mga finger style or mga kanta na mahirap pag ginagamit mo to. Kaya nga, importante yung tip number 1 na mag-finger exercise kasi para yun sa flexibility ng pinky finger mo. So, pag nagpe-play ka, for example, yung Love of My Life. Okay. So, nakikita nyo dun is sobrang gamit talaga ng pinky finger ko dun. Well, as pag hindi ko ginamit yun is ganito yung tunog na. So, sobrang hirap. Ay, hindi ko na alam anong gagawin ko dun. So, wag nyo talagang i-ignore yung pinky finger nyo. And hindi lang sa anong song, kahit every song.
tip number 5 is consistency. Dapat consistent ka talaga sa pagpapractice mo. Kasi pag hindi ka consistent, hindi ka talaga mag-i-improve, diba? So, dapat consistent ka araw-araw and hanggang maabot siya ng ilang years na. So, as for me is, consistency talaga yung pinaka-importante sa lahat and consistency of practice. Kasi as a co-guitarist, and I've been playing guitar for like almost 8 years or 7 years, and like, consistent lang talaga yung practice ko araw-araw, hindi ako lumalabas ng bahay and so on and so forth. So dapat mag-practice ka. Tip number 6. So tip number 6 is based on my experience is ano mo lang, mas maganda talaga pag yung mga pinatutunan mo is like yung mga mahirap na pieces. Kasi pag I mean, start with the hard piece. That's one of my advice na start ka ng pag-play ng mga hard pieces, like for example like yung mga fingerstyle na complicated, like kasi pag nag-start ka ng mga hard pieces is mas madali mo lang kasi siyang gagawin yung mga madali lang din i-fingerstyle. So as yung mga iisa lang yung mga string. So para sa akin mas advisable talaga pag mag-start ka ng mga mahihirap na fingerstyle covers. So yeah, maghahanap lang kayo dun sa online, madami naman. And so that's it lang guys sa guitar tips ko. Sana naintindihan nyo at may nakukuha kayo kahit konti lang. Pagpasensya nyo na konti lang. So, sana nagustuhan yung video at kung may mga request or mga tanong pa kayo is i-comment nyo lang sa comment section. Kasi sasagutin ko yan mga next video. And that's it. Goodbye.